Okay, maayong hapon sa tanan mga kigsunan. Kung maayong hapon, maayo putang mga Pinoy. O welcome sa to ang programa karon, The Gospel of the Kingdom. O ganining adlaw sa adlong Sabado. O mo kini ang mga pagpreparar na to para ugmang adlaw atong simbahon ang Ginoo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mga kigsunan ko sa Ginoo, natapos na ang ato ang subject tong naging mahitungod sa mediator nga duha ka mediator nga si Moses sa Old Testament o si Jesus ni puli kadali sa Old Testament aron makuha niya ang remnant nga mga Hudyo nga mo'y nahimong pundasyon sa iglesia sa itong Ginoo o sa New Testament si Jesus Christ mo ay mediator. O dito atong nakita nga ang nawala lang sa moong balaod mao ang gitawag nga 10 commandments. Ang uban nga mga balaod nga dakong sugo nga maong pagigugma sa Dios ug sa imong islingan ug uban pa nga mga balaod nga nagbitay ug dinhi atong mahisgutan ang katapusan nga nagbitay mao ang gitawag nga law of cleansing. Naunsa man ning law of cleansing mga kaigsunan? Usa ni ka pasahi sa Biblia nga diin gikan pa sa Old Testament o gipadayon no sa iglesia sa tuang Ginoo niadtong 2nd century o ang mga Hudyo in the place kay na scattered man atong 70 AD atong balikon kadali tungod sa pag-atake sa mga Roman Empire, so wala na sila kahimo sa pagsimba sanglit nga giingna nadaan ang mga Hudyo as a nation nga matud pa sa Mateo 21:43, kuwaon nako ang gingharian gikan kaninyo, gihatag nako sa nasod nga makahimo sa pagpamunga. Muna nga nagbuo atong Ginoo og iglesia, no? Nga ingon nga nasod, no? Tawag kini og firstborn son, no? O firstborn church, Hebrews 12:23, no? Og diyan ang atong basahon mga kaigsunan ang kining sugo, no? Gikan pa ni Saul ug hantud karon kita na ang nagahimo nini. Matud pa dinhi sa Numbers chapter 19:20-21, but the man that shall be unclean and shall not purify himself, that soul shall be cut off from among the congregation, because he hath defiled the sanctuary. So mo ni ang consequence kung dili ka mo under og law of cleansing, nga moduol ka sa presensya sa Dios o moadto ka sa balay sa Dios. Walay laing balay sa Dios mga kaigsunan, no? Kani nga ang mga katawhan nga bautismado tinawag nga mag-gather diha sa ka-building mo na gitawag nga sanctuary sa ato ang Ginoo, no? Mo na gitawag nga because he hath defiled the sanctuary of the Lord, the water of separation hath not been sprinkled upon him, he is unclean, and it shall be, matod pa din sa verse 21, and it shall be a perpetual statute unto them that he that sprinkled the water of separation shall wash his clothes, and he that toucheth the water of separation shall be unclean until even. So muna ato makita diri sa Numbers chapter 19 mga kaigsunan, gitawag na siya perpetual statute kung atong binisayaon wala kini undang, no? Nagapadayon kini nga maong ordinansa sa maong law of cleansing. Now sa atong kabahin karon modritso na ta mga kaigsunan, shout out sa tanan nga mga kabinanted churches, kabinanted pastors o gatong ipadayon mga kaigsunan mga pasahi sa Biblia matud pa 2 Corinthians 7:1, busa sa nabatunan nato kining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas og espiritu sa paghingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. So atong nadawat ang bagong pakigsaad mga kaigsunan, si Kristo mo ay mediator nini nga diin tuwa dito naguna ang dakong sugo, ikaduhang sugo o unang sugo nga mao ang dakong sugo nga mao ang paghigugma kang Kristo Jesus o sa atong isig kaingon. Una mga kaigsunan sa una sa oras nga atong duolo na atong Ginoo ug moduol pud ang Dios kanato atong yung hinluan ang atong lawas diha sa tubig o ang espiritu sabay na sab diha mga kaigsunan nga diin kita mag purifier
purified in and out mga kaigsunan. Dugang pa mga kaigsunan, paano na ito ni-execute? Dini sa Isaiah chapter 1 verse 16, ituslob ang inyong lawas sa tubig, pag mahinlo kamo, ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat, gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat og daotan. Muna mga kaigsunan na itong makita din nga ang atong lawas ato gining ituslob diha sa lalom sa tubig. Tungod kay mo na mga pamaagigikan pa na sa karaang tugon. Unya atong masabtan mga kaigsunan na as long as nga gikinahanglan nimo, sumo nang bitawng meaning sa baptizo repeatedly, no? Kay nagpunting na sa kanang gitawag nga water baptism o immersion deep into water, as long as nga imuha nga gikinahanglan. So ato masabtan mga kaigsunan nga dunay mga kahugawan nga dili makuha sa suri o pagsimba. Unahon na to ning kahugawan sa lawas. Unsa day ning kahugawan sa lawas mga kaigsunan? Una sa tanan sa mga babae ang nang tawag nga rigla. Imo nang masbasa diya sa Numbers chapter 19 nga di gyud pwede nga musulod ka sanctuary o congregation, moipon ka nga ang babae nga naa pa sa girigla, tungod kay bahuan siguro ang Ginoo, hugaw kastubangan sa Ginoo og tanggap na sa mga babae. Og ikaduhang kahugawan diya sa unod o diha sa lawas, kanang magtambong kag lamay, mo tambong ka og lamay og nakahikap kag patay, nakadayong ka og kanang nakaadto kag minteryo, so nakita na sa Dios og hugaw na sa iyang mga mata og baho na sa iyang mga pagpanimaho, no? So mo nay kahugawan nga naa sa gawas nga diin na instruction sa Ginoo aron nga magpaduol ang Dios, no? Gikan pa na sa Old Testament, tubig ang solusyon mo na nga naay mikbihan ang mga Hudiyo, no? Ako nang ipakita karon ang mga customary nila o ritual nila kaniadto sa mga Hudiyo na place, no? So mugaya man kita tungod kay dito man ang originality mga kaigsunan. So igo lang ta ni kopya og mo padayon sa maong gimbuhaton nga diin gikuha dito nila o gibalhin diri nato nga nagbarog nga tinuod nga iglesia sa atong Ginoo nga natukod niadtong 30 to 31 AD. Muna mga kaigsunan, samtang maghisgot og kahugawan sa lawas, like for example mga kaigsunan, nga akong giingon nga dili madala og suri, nga dili madala og simba, nga kining kahugawan isag tae lang mga kaigsunan nasa Deuteronomy chapter 23 verse 13 to 14. Sige, sulod daw dito sa opisina ni mayor nga nagkatay-tay ka o either musulod ka diri sa simbahan nga ang imuhang prinsipal gibaliktad nga ang prinsipal unta sa kanang malibang sa usa mangilo pero imong gibaliktad kanang nangilo sa ka usa na libang, di ba? Musulod ka sa maong kongregasyon na nimahaw kang tae, tistingi daw og luhod-luhod diha ampo nya sorry Lord baho kog tae tistingi pag hinulsol kana luhod ka diha lantaw na to, ayaw gamit og tubig, no? Ayaw gamit tubig, kana lang example, no? Nga din nanimaho ka sa imong isig kaingon hasta ang Ginoo nabahuan pod nakatambong pagyud kat patay, ikaw babae girigla pagyud ka, sige luhod-luhod daw diha ni sorry atong obserbahan gikan sa imong pagluhod isa ka semana ayaw gyud panghilabot og tubig kay madala ra maghagsuri, madala ra magkaginulsol, lantaw na to makuha ba gyud, himala kay makuha ba, no? Muna mga kaigsunan, simple ra unta kayo ang instruction sa atong Ginoo. Muna kung atong balikan na 2 Corinthians 7 verse 1 nga maghinlo gyud ta, magbalaan ta diha sa lawas ug sa espiritu. So ang contamination diha sa gawas gisulti na daan sa atong Ginoo nga tubig ang solusyon yana. Isaiah 1:16, ituslob ang inyong lawas sa tubig. Apil na ang sinina, labhan nato. Muna mga kaigsunan na muna atong konsiderahan nga naay mga kahugawan nga dili madala og repentance, dili madala og kanang sorry, ug dili pod madala og simba. Maskin pag adlaw-adlaw ka magsimba, no?
sikag tuwad-tuwad, sikag luhod diha nga Ginoo, pasaylo ako kay baho ko. Ginoo, nanimha akong tae. Lantaw na guna to magkuha bagina. Ha, sa magikon? Unsa man? Sige ka og ekspektar nga dili naka mutuslo og tubig kay kaya ra isore, kaya ra isimba. Alayo kay na sa tinuod mga kaigsunan, no? Muna nga simple ra man kayo ang solusyon sa Ginoo og kini nga maong pakigsaad nga ikaduha nga pagigsaad nga diin si Kristo nagpataliwala. Mao daw ni pinaka nindot kayo tungod kay na-revise na ni siya. Wala na daghan kayong hasol kung atong balikan sa pinakauna nga mga katawhan sa Dios nga gisugo niini. No, simple ra man ta kayo na. Ngano ang atong lisod-lisoron ug atong subayon ang kining gitawag nga baptism mga kaigsunan. Wa pa nako nahuman og prepare ang mao nga kining outline mahitungod sa indwelling Holy Spirit. Dito na to masabtan mga kaigsunan nga kadang one Lord, one faith, one baptism diha. Continuity na sa pagkatulog ka persona sa tuang Ginoo nga diin ang third person of the Godhead na, which is the Holy Spirit, nagsaad na nga mo bautismo once for all lang, kaisa lang mahitabo. So naay bautismo pod nga repeatedly, so mo na ang water baptism. So wala nagilimitahan mga kaigsunan. Nalantawa karon mga kaigsunan akong ipakita kaninyo ang kinang gitawag nga sa panahon pa sa kang Kristo, no? Sa panahon pa ni Kristo, dito atong makita nga ang si Kristo niadto sa suba sa Betsaida, no? Kining Betsaida mga kaigsunan sa John 5:1-4, the story of the healing at the pool of Betsaida is introduced. Mo kini ang pool nga atong makita na picture mga kaigsunan. Nga diin ang basahon nimo na ang verse 1 hadto sa verse 4, imo makita din nga daghan kaayong klase-klase nga mga masakiton diha mga kaigsunan nga naghulat kay kutaw na sa manulunda ang maong tubig, no? Iyahan nang kutawon, i-stirred niya unya ang una nga makaubog sa tubig mamaayo sa iyaha nga bisan unsa nga klase nga mga balatian. So you see, atong makita diha mga kaigsunan nga si Kristo wala naglikramo, wala niya gisaway nga oy Old Testament pa na nga practices, oy dili na mao karon, isulti na lang murag bansik magic. Wala maingon si Kristo na kunili atong makita nito nga daan na gi-practice og sa panahon ni Kristo. Atong makita mga kaigsunan sa panahon sa Betsaida o sa lugar sa Betsaida nga ang tubig mo gigamit sa ato ang Ginoo ngani mahimo ng healing water tungod kay ginakutaw, no? Ginakutaw na sa manulunda mga kaigsunan. Now dinhi atong tan-awon mga kaigsunan ning mikbihan, no? Tanawar guning mikbihan nila kaniadto, og ni approach na pod ang New Testament. So mo na ilang mikbihan. Diha sila mutusmaw, mag-purify sila, no? Sa Jewish ritual immersion in the mikbeh, no? Mikba kung ikaw ra isa. So mo na mga kaigsunan, dili na lisod kayo na to subayon ang pinakadulo tungod kay high-tech naman karon. Tanawa dayo, baptism is a burial and resurrection. Romans chapter 6 verse 1-7. The synagogue ritual purity mikbeh, no? Sins was away. Mo na mga kaigsunan. So dual meaning. Sa oras nga daw na kay kahawgawan sa gawas, wa ka kabalo nga contaminated ka, nga wa ka kabalo nga na virus o contaminated o whatever. So tubig ang solusyon. Sa spiritual nga bahin mga kaigsunan, maghinulsol man jud ka o spiritual rebirth na mga kaigsunan. Sa John 3:3, kung saan gitong na kang Nicodemus nga case nga ingon si Kristo nga matud pa niya nga ang mataw diha sa tubig o sa espiritu. Kanang tubig mga kaigsunan mao na ang connection sa mikbeh o rebap, no? Nga din o bautismo o immerse. Nga din sa mga Hudiyo pa na spiritual rebirth tungod kay ang kining physical nga bahin ang bata naglutaw
nasubmerge na sa tubig dito sa matris. Unya atong Ginoo sa iyang pagkamatay gidughang iyang kilid, niagas ang tubig ug dugo, no? Ang Biblia nag-ingon sa 1 John 5:8, tubig ug dugo agree in one. Hamak mo ani ana. Oh? So naay baptistry dinhi sa church, oh. Oh, natanawa dire, oh. Kamo nay padayon og search dia sa Google. So mo lang sa niya akong ipakita kaninyo mga kaigsunan nga akong gipamatuod nga kaninyo nga ang kining gitawag nga mikbi o ritual na sa mga Hudiyo, o kita ang nisumpay ana, kita ang ni padayon ni ana tungod kay wala pa sila kapurma karon, magtukod pa sila, coming pa ang third temple nga ilanang paghimuon nga ni ilahan ang gi-restore ang mikbihan nila, no, nga nagunob ug ilahan ang gihinluan sa pagkakaron tungod kay nasayod ta nga sa oras nga maghimo na sila ibalik na pud ang maong katungod ngadto sa ilaha mga kaigsunan. So mo na ilabing tinuod mga kaigsunan. So adto ta sa kanang gitawag nga apostolic, no? Kining gitawag nga apostolic panahon pa sa mga apostolis og naay mga ritual o purity and cleansing diri mga kaigsunan. Both mikbi in Judaism and baptism in Christianity sometimes seen in parallel. To mikbi involve immersion in water as way to achieve ritual purity or spiritual cleansing. O, di ba? So, mo na ang sa panahon sa 1st century mga kaigsunan o 2nd century. O, matod pa din the concept of ritual purity and cleansing is found in various religious traditions including Judaism and Christianity. O, diri sa ubos, the apostolic mikbi is not a specific religious term. It highlights the similarities between ritual practices in Judaism and Christianity, particularly in terms of purification, conversion, and the use of water as a symbol of spiritual rebirth. So muna ato makita mga kaigsunan, no? So ayaw mo taka-taka og mga pag-prejudge, so ayaw pagsusi mo, no? Ayaw ninyo sirad anyang mga pangunahuna sa oras nga inyo kining mabati, o especially sa akong mga kaigsunan, mga membro sa simbahan, need yun nga before mo musulod, before ta musulod sa ato nga gitawag nga simbahan, no? Remind lang ako ni sa akong mga membro, no? Kung dili mo membro, so pamati gyapon mo. Ibasin unya kahuna-huna mo sa pag practice ni ining love cleansing aron sa pagprepara nga magpaabot sa atong Ginoo o ang Dios duol, no? Dali ra nato siyang sampiton o dili ta tunglohon niya tungod kay humot ta siyang atubangan. So nara sa inyo kung mo apply mo, no? Pero alang sa akong mga membro ug mga adlaw kanunay gina sila nga magdala og sinina, no? Magdala gyud og sinina tungod kay kadtong iyong gisuot nga sinina, no? Wa ta kabalog kung contaminated na, so i-appeal nagtusmaw diha sa kining gitawag baptistry o mikbihan nato. Unya dili na mo maligo kay kanang tubig mo unay kining gitawag metaphor nga sinina nga ihatag sa atong Ginoo in Galatians 3:29. Sa oras nga matusmaw ka sa tubig, bali ang imuhang nagkahugaw nga sinina kumbaga gihinluan na sa Ginoo. So aron nga ma-maintain ang imuhang garment of righteousness, pasadong-pasado ka pagbalik sa Ginoo, literal na gyud nga ihalop sa Ginoo kanang gitawag nga literal nga sinina nga which is the divine body. So wala ba mo ana naninguha o mga kaigsunan ko? So mo na nga para masiguro gyud nga dili ka mooy hinungdan nga magpalayo ang Ginoo, kay ang uban nagatuman man gyud, no? Na naman puy uban nga musindikato, no? Mudit sulag sulod, mudit sulag kuan nga dili mo agi sa tubig, ambot ninyo, no? Kaya ang giingon sa Biblia kung atong balikan sa Numbers 19, tanggalon jud ka, no? Ikaw ra gyud matanggal kay padadaan ka sa Ginoo og ka tunglo, no? Lisod ra bagi kayo kung matunglo ka kay
dili na blessing, no? Maatod pa din ni sa numbers, oh. Cut off from ako sang ibali na, oh. Ang giingon din ni, oh, sa kining gitawag nga sorry lang ha, nawala ko sa ako ang outline, oh, diyan na Numbers 19, 20, 21, but the man that shall be unclean and shall not purify himself, that soul shall be cut off from among the congregation. Ato pa ning Bisayaon, ang kung may usa ka tawo nga dili siya magpahinlo siyang kaugalingon, tanggalon siya, no? I-cut off siya, tanggalon siya sa maong grupo. So kung matanggal ka na, maglakaw na yun ka nga wala na kay guidance, mura na ka gimino mga kaigsunan. So kung hadlok ka nga matanggal, pastilan, may bayad ng tubig diha, no? Pati mga nagdaghana, naapay ulan, naapay water pump. So mo na mga kaigsunan, ang sakripisyo lang yod, no? Ang sakripisyo lang yod o kanang pagkugi lang yod aron nga ang atong Ginoo magpaduol diha sa imuhang kinabuhi. Kay sa atong natikap tong niagi, duharay lagi igo. Kung dili ka mapanalanginan, kanang tunglo ang mulabas sa imuha. Tungod kay gahi ka gulo, dili ka mutuman sa simple kayong sugo, instruction, not following the instruction, bagsak ka. O paitrabid kayo kay matod pa si Deuteronomy chapter 28, dili kanang gitawag tagaan ka balatian nga wa nay pagkaayo. So unsa may mong ekspektara nagdi na maayo? Mahitabo na lang unya mabalita nga wa na didbol na. Nabagoy maglungtad anang sakit nga di na maayo. No? So pait kayo mga kaigsunan kung makarga ta sa pagtunglo nga dili na ka mapuslan sa Dios unya. Dili na ganahan ang Ginoo magamit nimo, parehas sad gud sa imong gamit dia sa balay, no? Naay mga gamit diri sa tong balay nga di na mapuslan, no? Og naay hugaw nga gusto nimo gamiton, so imo sa nang limpyuhan. So ingon ana pod ang Ginoo maglimpyo gana siya. Siya gyud ang maglimpyo sa oras nga mo sandurot ta diha sa iyang atubangan. Dili pwede nga mo sandurot ka sa Ginoo nga nanimahaw ka, wala ka na under globe cleansing, delikado kay na, no? O kung di man maapektahan ang kongregasyon, ikaw affected kayo. Imong magsindikato ka nga ang Ginoo di na nimo na siya malimbungan, o ikaw lang magkuan diha na maglukdo sa consequence, no? Sabot ka kung sa consequence kanang resulta ba sa imong pagka maro-maro, sa imong pagka gahigulo, sa imong pagka kuan imuhag yung tintalon ng Dios, imuhagid siyang hagiton, no? Unsa bagyod dili ingon ana, no? Kay kaniadto na gihagit nila sa Israel ang Ginoo, kurog sila nga nakabati sila tingog, di na sila gusto mamati kay makapatay ang tingog sa Ginoo, ang iyang kasilaw makapatay. Sumo na mga kaigsunan, dili murag sili nga muhalang dayon ang consequence nga mahiagom nato kung dili ta magmatinumanon. Unya ikaw ray makatopan nya, maglakaw na ka nga wa na kay guidance, na kay kagulanan, wa na mo comfort nimo tungod kay ang balang espiritu tanggal ka na sa iyang special operation diha sa ato ang grupo. Ikaw kamo lang ug di po ka mo simba, ni samot ay tuyoon nimo nga di mo simba tungod kay ang gihasulan ka, no? Nya kalabanon nimo ang pasto dinha, tiwas jud ka, no? Kayang tulo ka dagkong sala nga dili na mapasaylo ang pagyatak sa anak sa Dios og ang nahimong butang nga bastos ang dugo sa tugon og ang pagpanamastamas sa balang espiritu. Ngay ang balang espiritu naago na sa iglesia gipadala sa Dios, no? Mo'y comforter, mo'y mag-guide sa oras nga naatay mga confusion. Ang balang espiritu maggiya sa atong hunahuna kasing-kasing. Unya kung ang usa ka kongregasyon ganahan ng Ginoo mo kuyog-kuyog, na dili gina siya mamislead. Pero kung di na ganahan ng Dios, kay hubo na, baho na, agoy biyaan. So sama sa Israel kaniadto nga gikuha ang guidance, gibiyaan na sila og naglatagaw na sila og naglakaw na sila sa ilahang kaugaling lagda. Ang resulta nangamatay sila hurot sa kamingawan.
O na mga kaigsunan, no? Disintro ra gyapon sa tuwa. Sulay pagsupak-supak kinanak ka sa kabinet. Sulay pagsupak-supak kaya to nang nabasa tong liga na tong kuan tungod sa ilahang pagkadili matinuohon o nagdanghag sila sila nakabalo sa ilahang tulumanon ana naman ta spoon feeding naman unta ano na gining ginabalik-balik nya wa gyud nituman wa gyud ni apply mao na mga kaigsunan di yung kakasulod sa kapahulayan sa atong Ginoo, no? Mo na gisulti sa atong Ginoo. Busa mga kaigsunan, wala naman ko igong panahon kini ubos nga lagad si Pastor Armando Ismontero mga manamilit kana kaninyo ug mga adlaw atong simbahon ng atong buhi nga Dios ug atong pahimutan siya pinaagi sa tuang presko kanunay nga manguna-una kasing-kasing nga desire nga atong himamaton ng Ginoo kay naa siya sa atong taliwala ug mga adlaw. Busa Nini nga takna, wa naman ko'y oras. God bless your heart. Bye-bye.